Introducing our speakers for this third talk, Strengthening Family Life. May we call the whole family first, tapos sila na bahalang mag-ano later on. So the whole Mariano family, headed by Brother Happy and Sis Nova Hershey. Kasama na kanilang anak na si Haven, Harriet, at saka si Harlem. Strengthening Family Life. Hello, good morning po. Yan. So, sama ko po yung aking buong family. So, good morning po. Ang topic po natin strengthening family life. So, paano nga po ba natin papalakasin yung ating buhay pamilya? Kasama ko sa misyon ng aking asawa, si Cersei, at aming mga anak. Bilang pamilya, hindi po kami perfect sa totoo na. May mga araw na sweet kami, may mga araw na tahimik lang, kasi may mga tao. At may mga araw na wala na. May moment na napapaganda namin sila. May mga moment na kami ang napapagsabihan, mga bata. Lalo pag kami po ay nag-aaway kasi alam nila pagka magka-aaway kami. Yan, hindi kami nagpapansinan talaga. Kahit na magkasalubong, wala lang din. Yun, nagtatanong sila. At minsan sila pa yung mas may sense kausap sa may sense kaysa sa amin. Bilang pamilya, hindi po kami perfect. Mga kapatid, hindi po araw-araw ganito yung reality namin. Thankful po ako at kasama ko yung aking mga anak ngayon. Wala silang activity. Minsan, busy po sila sa school. Pagod, distracted. Pero paulit-ulit kaming binabalik ng Diyos. At iyon ang gusto namin ibahagi. Hindi perfect family, kundi pamilyang bumabalik din. CFC is Christian Family Life Renewal Ministry. Ang Couples for Christ ay hindi lang para sa mag-asawa. Ito ay hindi buong pamilya. Ito ay para sa buong pamilya. Hindi lang tayo tinawag para maging mabuting husband and wife, kundi para bumuo ng matibay na pamilyang Kristiyano. Strengthening our families to determine how God can use us. Kung mahina ang pamilya, mahina rin ang epekto natin sa mundo. Pero kung matibay ang pamilya, naging instrumento tayo ng Diyos. The family is basic unit society. Kung ano ang kalagayan ng pamilya, yun din ang kalagayan ng lipunan. Ways of strengthening family life. Understand better the meaning of our commitment to the spouse in marriage. It's not based merely on emotion, but on covenant fidelity. Hindi lang ito kilig, hindi lang ito feelings. Ito ay decision. Nung early years po namin ni Sister Hershey, akala namin sapat na yung mahal natin. Diba? Yun po yung natin eh. Yun yung, siguro na-experience niyo po yun ng pagmamahalan natin. Pero akala natin madali yung married life. Akala natin pareha tayo ng gusto. Pareha tayo ng mindset. Walang magiging issue. Pero hindi pala. Dumating ang reality. May mga tampuhan, may pagod, may misunderstanding. Doon ko na-realize na hindi sapat ang feelings. Kailangan ng commitment. May mga pagkakataon na kami ng misunderstanding.
Minsan, ang simpleng bagay lang, tulad ng schedule, yan, madalas yan. Masyado tayong busy sa schedule. Sa trabaho, sa church, sa pagod, o kahit maliit na bagay sa bahay. Minsan yung mga maliit lang na ano yung napagtatanong namin yung tatanungin mo siya. Mami, ano gusto mong ulam? Sasabihin niya sa'yo. Ikaw na ang bahala. Diba parang kasi parang ako kasi niluluto sa amin eh. So nakakapagod mag-isip ng ulam palagi. Yung routine, yun din, hindi po sinasama po kasi namin yung empleyado namin na kasama sila sa meal. So minsan nakakapagod mag-isip hanggang sa sila na rin yung mga empleyado namin. Tinatanong na rin namin, ano gusto niyong ulam? Ganun. Kasi talagang pag ikaw lang sa sarili mo, wala eh. Dapat, alam mo din dapat yung kagustuhan din dapat nila. So, ayun po. So, sabi nga niya, may mga times talaga na dumarating kaming mag-asawa. Siyempre, pag pagod ka, parehas kayong sensitive eh, pag pagod kayo eh. Parehas. Tas, madalas nagsasalubong yung yung emotions nyo na mataas. So, dito natutunan na, yun, yung ibis na magtulungan kayo or magkakampi kayo, nagiging, at the end, nagiging magkaaway kami. So, dito natutunan namin na hindi pala kami dapat maging magkalaban. Dapat magkakampi kami sa lahat ng problema na dumarating. Sabi nga sa Genesis, at sila'y naging isang laman. So, love is a decision. At dapat yung marriage natin laging nakasentro sa Diyos. Yung asawa natin, hindi dapat siya yung number one. Dapat ang number one talaga is ang Diyos. So, kapag si Lord yung center, mas nagiging matatag yung relationship nating mag-asawa. So, yung reflection namin dito, hindi na dapat ako o ikaw, kundi dapat tayo. Magkasama tayo. So, in spite of mga tampuhan or disagreements naming mag-asawa, pinipili pa rin namin yung isa't isa. Dahil naniniwala kami na yung bawat isa sa amin ay biyaya ng Diyos. So, yung mga asawa natin ay biyaya ng ating Panginoon. Tama po ba? Amen po ba? Amen. Naniniwala po ba kayo? Natatawa si brother. Naniniwala ba tayo na yung asawa natin biyaya sa atin? Tama po. So, tuwing may problema, ang ating lalapitan dapat ay ang ating Panginoong Diyos. Yan po. Thank you po. Yan. So ayun naman sa Matthew, yan. Come to me all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me. From I am meek, and I am humble of heart. You will find rest for all yourselves. For my yoke is easy, and my burden is light. So yan. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at nabibigatan, kayo'y yan, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at nabibigatan, at kayo'y aking papahingahin. Sa napakagandang paanyaya ni Jesus na puno ng pag-asa at pag-alin. Lumapit kayo sa akin, kayo lahat na nagpapabagan at nabibigatan sa pasanin. At kayo na nabibigyan ko ng kapahingahan. Lahat ng pagod natin, sinasabi dito, ilip mo lang lahat kay Lord yung mga natin, yung mga daradara natin, yung mga sa trabaho, yung mga
bayarin natin yung ating pamilya. So, dito sinasabi ni Lord na kasama mo siya, yung pagod mawawala eh. Bibigyan ka niya ng kapahingahan. Sa Jesus ang tunay na kapahingahan natin, tandaan po natin. Live more fully the principles of Christian personal relationship. Before we are husband and wife, we are brothers and sisters in the Lord. Bago tayo maging mag-asawa, magkapatid muna tayo kay Kristo. Madaling magmahal kapag mabait ang asawa mo. Opo ba yun? At po kayo tawa na. Pero paano kapag hindi na kaya na kayo nagkakaintindihan? Pagod pareho, may tampuhan. May mga pagkakataon na gusto ko na lang nanahimik o umiwas. So minsan, tas pinipili natin manahimik eh. Kasi magsalita ng masasakit na salita. Makakasakit lang tayo. O minsan ako, ginagawa ko, pag naiinis ako, parang umaalis po ako. Gabi na ako babalik, yun. O kaya umaga na. Talagang Lalaya siya yun. Para, ayun, tama po yun. Ganun po kami pagka nagkakatampuhan kami. Kung dati talagang, salubong, nung napunta na po kami sa community, dito po namin natutunan yung talagang, kailangan talaga mag-pause ka muna pagka galit ka. Kasi pagka nagsalita ka, makakasakit ka eh. Kasi iba po yung masasabi mo. Sabi nga nila, di ba, yung salita, mas tumatanim yun eh, kesa sa physical, kung nasaktan ka physically. Unlike kung nakapagsalita ka, hindi mo na mababawi kasi nakasugat ka na sa heart. So, usually ganun kami. Pagka nagkaroon kami ng tampuhan, hindi kami nag-iimikan. Walang usap, ganun. Pero pagka okay na, before kaming mag-prayer sa gabi, nag-uusap kami kung ano yung nangyari. Tapos, sasabihin na namin kung ano yung naging problema. So, mas mahalaga talaga sa relasyon yung communication eh. Kasi mas mahalaga yung matuto tayong magpakumbaba kahit tayo na yung tama. Hindi na kasi mahalaga doon kung sino yung tama eh. Sa bilang mag-asawa since nandito na tayo sa community. So, sabi nga sa John, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. So, yun nga, love is not about winning arguments. It's about protecting the relationship. So, sa bahay namin, ganun din. Yung mga anak ko, ito si Haven, since siya yung panganay, siya yung nakikitaan ko talaga ng pagiging responsible kuya. And yun, thankful kami kay Lord na yun yung nakikita namin na malaking magandang ugali niya. And si Ate Harriet, nag-iisa naming anak na babae. Siya yung sweet sa family namin and very thoughtful naman sa daddy niya. Tapos si Kuya Harlem naman, ang aming bunso. Siyempre sweet, usually pag bunso, sweet talaga. Siya yung, di ba, yun yung mas sa parents. And yun yung isa sa tinuro namin, yung mag-share. Kasi bunso talaga, parang normal sa kanila yung yung bata pa, hindi talaga mahilig mag-share eh. Pero siya is yung nakitaan namin ngayon na mas generous siya, even sa mga tao sa paligid niya. So, actually sila, sa bahay, recently lang nung nagkaroon kami ng pictorial sa Christmas, sabi nung photographer, oh, picture kayo, kunyari nag-aaway kayo. Tapos nagtinginan sila, tapos nagtawanan sila, sabi, nag-away ba tayo? So by that time lang, doon namin na-realize, oo nga no, never namin silang nakitang nag-away. So thankful kami sa kanila na sila magkakapatid, hindi namin sila nakita nag-away, na talagang away talaga. So, pero kami ni Daddy happy, nag-away. Kami yung nag-aaway. Pero doon sa part na yon, doon nila nakikita at natututunan yung patuloy na pagpapatawad. So, pipiliin mo talaga magpatawad. Like yung sinabi
ni Bro Dennis kanina sa kanyang exhortation. Kailangan nga magpatawad tayo. Kailangan yung pagpapatawad sa atin ay unli. Hindi isa, dalawa, tatlo. Kailangan unli talaga. And yung pagmamahal, napakahalaga. Na makita ng mga anak natin sa ating mag-asawa yung pagmamahal. And yung humility at pagpapakumbaba. Yun po. Thank you ulit. So, thank you, Mami. So yun, ayon sa Matthew chapter 5, verse 44 to 48, ibigin ninyo yung mga kaaway at panalangin ang mga umuusig sa inyo. Paulit-ulit na sinasabi sa homily, bilang mamahalin ang mga umiibig o nagmamahal sa iyo, kundi pati sa mga tao, di ka ibig-ibig. So dyan po sinasabi na love your neighbor, na ano po natin yan nung sa CLT. So hindi lang yung ano natin, hindi lang yung mga kapitbahay natin yung kaaway natin, sa nakakaaway natin. So, hindi po yung asawa natin, mga kapatid natin, mga magulang natin. Ako po mas pinili ko muna magpatawad na kasi mas okay po ako yung paglabas ko ng bahay. Paglabas ko ng bahay, maganda yung mood mo Hindi sisirain mo yung pag nakita ko na naman itong vision na to. Parang yung araw mo nasira na. Kasi hindi naman niya alam na galit ka sa kanya. So kung pinatawad mo na siya, kahit ilang beses mo siya makita, makasalubong, wala magang yung buhay mo, yung maghapon mo. So, mas piliin po natin yan, yung magpatawad tayo. Kahit yung, kasi minsan yung hindi natin magpapatawad, ego na lang natin yun na kasalanan mo yan ba't kita babatiin? So, tayo po nasa community na dapat hindi na tayo gano'n mag-isip. Dapat inaano natin na pagka meron konting pagkakamali, pinag-uusapan o dapat pinapatawad natin. Tayo nga mga tao lang. Si Lord, ang dami nating kasalanan, di ba? Sinabi nga ni Sen kanina, yung mga sinulit na putol-putol, ganun karami yung kasalanan. Pero pag pinagdugtong-dugtong mo yun, pag inipon mo yung sinulit na yun, parang napakadami mong kasalanan. So dapat nagko-confession din tayo. Make the home center of the family life. At we must make our home a structure but a place where family members experience love, warmth, and encouragement. Maraming pamilya ngayon magkakasama, pero hindi contented. May mga time na ganito kami, busy sa gadget, kanya-kanyang mundo. Sa amin po kasi may kanya-kanya po silang kwarto. So, nakikita-kita lang po kami pag sinasabing kakain na. Yun yung namin, lalabas sila para kumain. Yan, naiingay, naikalat, yung mga tampuhan. Kaya decide kami na magkaroon ng family time. Sabay kumain, kwentuhan, bonding. Share po dito yung aking anak na si Aiden. So, sa family po namin, masaya na po kami pag sabay-sabay po kami kumakain, gano'n. Kasi lahat naman po tayo, may anak po, yung gano'n. So, minsan po, busy po sila, maalis ng umaga, hapon, gabi, and bibilangin po natin yung mga araw na breakfast, lunch, and dinner. Ilang beses po natin na kakasabay yung mga anak natin kumain. So, minsan po, isang beses lang o dalawa lang po. So, sa family ko po, sobrang halaga po ng mga ganong moments kasi nga po, yun nga po, tumatanda na rin po kami. Katulad ko po, third year na po. Di po alam po magkakasawa, gano'n. Biro lang po. Pero yun po, sana po ma-cherish po natin yung mga moments na kasama natin, kakasabay natin kumain yung mga anak natin sa pagkainan. Sa 3 meals per, ganun po. So, share po si Harriet, yung gitna po namin. So, sa akin naman po, para sa akin, pinaka-happy kami kapag lumalabas kami ng house. Kapag kahit mag-mall lang po, kasi parang feeling ko po, nagme-make kami ng time para sa isa't isa. Lalo po kapag complete po kami na nakakalabas and nakakakain sa labas. Kasi nakaka-try po kami ng mga bagong things, nakaka-experience kami ng mga, bago pong mga experiences. Tapos, mas dumadami po yung memories namin together and sobrang big thing po yun para sa akin kasi
parang nakakawala po siya ng stress kapag kasama ko po sila. And kahit po pag nag-out of town, ganun, kasi nakakapag-bonding kami, lagi kaming magkakasamang kumain, lagi kaming magkakasama. Parang doon po kami nakakapag-bonding ng pinakamatagal compared po kapag nasa house kami kasi may mga sarili-sarili po kaming mga things to do kapag nasa bahay lang kasi po either busy sa work, sa studies, or may mga gala with friends, ganun po. So, ayun po. Si Harlem naman. Yung ano po, favorite time, pag nagsisimba po kami magkasama. Kasi altar server po ako eh, kaya iba po yung schedule namin papunta sa church. Kaya church ko po talaga yung pagpunta sa church kasama sila. Kasi included din po si God sa family time namin na yun. Tapos parang once a month lang po yata na nakakasama po ako kasama sila. Kasi every week po eh, ano po ako, mga 8 p.m. nag-serve. Sila po 6 p.m. kaya di po sabay. Yun din po. So, thank you po sa aking family. Ayon po sa Colossus, chapter 3, verse 16, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Hindi activity ang importante, kundi ang relasyon at ang pamilya. Interact with Christian families. Christian families should find ways to share their lives with one another. So hindi po dapat isolated ang pamilya. Hindi namin kaya mag-isa. Ayon po sa karanasan ko, may mga panahon na dumadaan kami sa challenges bilang pamilya. At yan po yung ibabahagi ng aking asawa. Mga challenges po Ayun. yun. Yes po. May time po nung bagong graduate kami sa couples. Yung challenge po talaga sa amin, nung nagkasakit po yung dalawa kong anak, si Harriet at si Kuya Harlem. Sabay silang nagkaroon ng dengue. So, pero si Ate Harriet po, siya yung severe. Si Harlem yung mild. So, dumating siya sa talagang ICU. Na ICU siya, nawalan siya ng pulse rate. Talagang nagpanic po talaga kami. Pero, napakalaki po. Praise God. Ayan po siya ngayon. Buhay na buhay. Second life niya na po yun. And we praise God for that po. Dahil alam po namin na malaking tulong po talaga yung naibigay ng community. Yung prayer request po na marami po talagang nagdasal para po sa healing niya. At nagulat din po kami. Isa po yun sa testimonials naming family, buong family, kasi isa yun sa mabigat na problema na dumaan sa amin, pero kasama si Lord at ang buong community ng Couples for Christ, na surpass po namin yun. At doon po namin nakita talaga yung halaga ng community, may nagpipray, may nag-guide at may nag-encourage. Sabi nga yung dati kami ni Happy pag nag-aaway, syempre nung time na wala kami sa community, iba yung advices eh. Iba yung sinasabi ng mga kaibigan mo. Hiwalayan mo na yan. Oo, gano'n. Ganyan ba yan? Hiwalayan mo na yan. Bakit ka nagtitiis Loko dyan? yan. Ganon. Pero syempre, nung nandito kami sa community, nagulat kami. So, pinagpipray kami, and then iba yung advices na binibigay ng mga kapatid natin. Hindi yung sinasabi ng mundo, kundi yung sinasabi ng Diyos para sa atin. Kaya malaking tulong to sa paghubog sa aming mag-asawa at syempre higit sa aming mga anak. Kasi dito po sa atin sa Couples for Christ, hindi lang para to sa mag-asawa katulad ng sinabi niya. Meron po tayo dito Kids for Christ. Yun po yung mga bata na age 4 to 12. At Youth for Christ, 12 to 19. At Singles for Christ. So meron din pong Hold at Soul. So kompleto po talaga. Wala na po kayong hahanapin pang iba. Kaya napaka-swerte natin na nandito po tayo sa community na may tumutulong sa atin, may sumusuporta, may nag-guide, at may nagdarasal. Kaya dito hindi natin mararamdaman na nag-iisa tayo.
Dahil hindi talaga dapat nag-iisa ang pamilya. So, marami po tayo ditong mga kapatid at marami po tayong pamilya sa Couples for Christ. Thank you, ma'am. Yan, sa practical activities, joint Lord's Day celebration, going on vacation together. So yung ginagawa ko po yun, nag-aalat po ako ng time, kaming family na lumalabas po talaga kami kasi in-expect po namin yung quality time namin sa bawat isa. Kasi tulad yan, magre-rent kami sa bahay, tapos walang kwarto. Kumaga, sama-sama kami ron sa bed. Kumaga masaya, makikita mo sila na yan, ganun din po yung family outing, kasama na rin yan. So, yun na po yung pinaka-bonding namin talaga. Gawin po natin yun, bigyan po natin ng time yung ating activity para sa ating mga pamilya palagi. We are already are such in the network of families in CFC. May katulong tayo sa paghubog sa ating pamilya, lalo na ang ating anak. Tulad nga po nung sinabi ni si Sir Shia, meron tayong KFC, YFC at SFC. Exercise greater control over the family use of media and all time. Ano po ako dyan, masyado ko dyan, sapul ako dyan. Mas marami pa akong time social media kung para kausapin ko yung kamustahin ko yung mga anak ko. So, pero buti po meron kaming group chat, yung naano namin yung bawat isa pag wala pa sa bahay, gano'n. Nagsisend sila ng mga pictures, pakita mo yung isa, nasa Quezon City na pala, si Haven. Ano yan, para si Dora yan, explorer yan eh. Lagi yung mga barkada niyan, lagi siyang kayag-kayag, papaalam. Dito, ano lang po kami, kain lang kami. O sige, makita mo, nasa Antipolo, nagkakape. Diba, nakakagulat na mag-feature sila ganun. So, buti si Harlem, tsaka si Sophie, hindi naman ano. Pero yung nakakatakot din yan si Sophie kasi nagdadrive na yan eh. Magulat ka na nandun yan sa isang lugar. Nasaan ka? Mag-pictures siya. So si Harlem yan, ano lang yan. Cool yan, kumbaga. Pero ano yan, Daddy, pasundo ako, pahatid ako. Love you guys. Develop Christian-first environment for young people. We should strive to get our children into our family ministries. Bilang magulang, gusto natin na lumaki silang makadiyos. Siyempre gusto po natin yun, di ba? Mas importante sa atin yun eh. Hindi natin kaya kontrolin ng mga ginagawa lahat ng ating mga anak. So, we do not seek avoid this but to redirect them. Hindi natin kayang iwasan ng mundo. Pero kaya natin itong labanan bilang magulang. Yung Haven, Harlem at Sophie. Pa ako na naalala ko dito eh. Panggabi po kami, tapos nanguhuli kami, nagka-carpio kami. So, ko, yung isang parents, parang lumapit sa amin. Ang bait-bait daw nung anak niya. Sabi niya gano'n. Eh, yung anak niya, nakipagbugbugan doon sa kasama ng mga barkada. So, yun po yung isang fear factor sa akin na, kasi lumabas yung anak mo nung gabi, tulog ka na, hindi nagpaalam. So, be thankful po tayo na ako yung mga anak ko hindi ganun na nagpapaalam yan. Na kahit sino magulang nga sabihin yung anak nila mabait eh. Di ba? Yun, kaya lang pag lumabas na sila at nakasalamuha sila kung kani-kanino, yun po nag-iiba yung mindset nila eh. Imbis na hindi nagagawin yun, mababarkada sila sa hindi maganda. So yun yung parang na-realize ko na yung sinabi nung time na yun na nung magulang, nakakaawa yung magulang eh. Kasi yung anak niya, yun, nakabato nga, ang pokpok ng bato sa ulo. So, isipin na, oo, mabait. Yun po yung nakakatakot sa atin, na kasama natin yung mga anak natin. Pero pag hindi natin sila kasama, yun yung part na nakakatakot. Diba? Influensya ng barkada. Yan. Become pastors of our children. So, yun nga po yung tulad na sabi ko. So, dapat hindi lang tayo magulang, tayo ay pastor. Pastor ng ating mga anak. Ngayon din po, tulad po kami, KFC coordinator po kami. Nahawa kami yung mga YFC. So, nagagayad din po namin sila na nakakatuwa na hindi lang yung aming mga anak, yung aming
napapastol, ganun din po yung mga YFC, at yung iba rin pong mga pamangkin namin. So, ituturo din po namin sa kanila yung, yung mga nararanasan namin bilang coordinator. Our goal is to train them for life with a Christian ideal and values we should give them our Christian heritage. Ay sa kawikaan na turuan mo ang mga bata sa daang dapat niyang lakaran. At paglaki niya, hindi niya ito lilimutin. God's destiny, not ours. Hindi sila para sa atin. Para sila sa Diyos. Our role is to guide, not to control. So yun, i-guide natin sila. So napaka-thankful ko po na anak ko. Lahat po yan, simula po kay Haven, dumaan po yan ng KFC. Siya po yung tipo na bata na mahiyain, na never po yan nakasalamuha sa labas. Pero nung nag-KFC kami yan, ang coordinator po na sila si Glo at saka sila Broglen. So talagang nahubog po sila dun sa KFC. Umaga talagang, biro mo, pag Christmas party may free bike tayo. Ayun. Yan, ay po sa Deuteronomio, chapter 6, verse 20. Ipaliwanag ko na lang po ng Tagalog, mahaba eh. Medyo... Ang pananampalataya ay pinapasa. Kung tignan ng anak ko ang buhay, kung titignan ng anak ko ang buhay ko, makikita ba nila si Kristo? Ba makikita ba? Hindi lang makailing yan kasi marami tao. Diba? Kung ano po yung influensya ko si Dada, talagang matalimot po yung buhay ko. Talagang madilim po yung nakaraan ko. Kailangan natin bawiin ang influensya mula sa school, pero sa social media. Tayong dapat maghubog sa kanila. Hubugin natin sila sa abot ng ating makakaya, yung natin, yung pagmamahal natin, tsaka yung guidance natin. Prayer is essential, personal as well, as family prayer. Napakahalaga ng panalangin, yung susunod na sinabi ni Brother John kanina. Hindi lang ito dagdag sa buhay natin. Ito ang pundasyon ng relasyon natin sa Diyos. Kapag sinasabi natin personal na panalangin, ito yung pakikipag-usap natin sa Diyos. So, ako po, sa morning pa lang, nag-thank you na ako, Lord, kasi nasilayan ko na naman yung hari-araw, tsaka buhay po ako. So, marami po dyan, di ba, sa hospital, nagbabayad ng oxygen para na makahinga. So, tayo, free yung fresh air na nalalanghap natin, tsaka yung makita natin yung ating mga pamilya. Minsan po, pagka yung may problema tayo, lagi po nating itap si Lord. Lord, pagod na ako. Lord, tulungan mo po ako. At saka importante sa lahat, magpasalamat tayo. Baka po kasi ang nangyayari sa buhay natin, lang tayo, tanggap lang tayo ng tanggap ng biyaya sa Panginoon. Diba? Kumbaga, ano po natin yun, ilip po natin lahat ng ginagawa natin. Sabi nga nung ni Father, kahit naglalaba ka, mag-thank you ka. Kahit anong i-offer mo kay Lord yung mga ginagawa mo, kahit naghugas ka ng pinggan. Diba? So yan, lagi po tayong pasalamat sa Panginoon. Kung di man ibigay yung mga gusto natin, baka hindi lang yung time. Ipag-pray lang po natin na ipag-pray. Na alam naman natin si Lord lagi yung lagi yung nandyan na isang hiling lang natin sa Kanya, isang lambing lang natin sa Kanya. Hindi lang po yung ang inaano kasi natin dito, yung pagmamahal natin sa Panginoon dapat 100%. Hindi lang natin siya kailangan, pagkakailangan. Hindi lang natin siya lalapitan pagka may kailangan lang tayo. Sa pamilya, yan po. Sama-sama nagdarasal at lumalakas. Hindi naman perfect ang family, pero kapag nagdarasal kayo ng nagkakasama,
So yan, prayer is essential, personal as well as family prayer. So yun nga po, tulad po nabanggit ko kanina. So, bigyan po natin na bago kumain, simpleng pasasalamat, bago matulog, di ba? 1 minuto, 2 minuto. Kahit minsan sa isang linggo, sabay-sabay yung prayer time. So yun na, gagawa po natin yung magsimba tayo ng linggo. So kami po, Sabado po kami nagtisimba dahil sa anticipated mass po. Basta sama-sama ang pamilya. So dito po, sharing po yung aking asawa. Hello po, ayun nga po. So, sa buhay ko before, nung pumasok ako dito sa community, dito ko na nalaman na talaga marami pala akong kailangan baguhin sa sarili ko. And syempre kasi yun yung realization na ayokong ipamana yun sa mga anak ko, yung ugali na hindi magaganda. So, sa ngayon, hindi naman kami perfect. May mga flaws pa rin. Marami pa rin sablay. Pero sinusubukan namin mag-asawa na mag-lead ng example, good example sa aming mga anak. Yung mga prayer, hindi namin na-perfect yan. Pero as much as we can, ayun nga yung katulad ng sinabi niya, blessing din na nandun kami sa service ng choir, anticipated mass every Saturday. So every week talaga nakakapag-mass kami. And kasama yung mga bata, sana, kaya lang, since si Kuya Harlem ay altar server at iba yung schedule niya, minsan sila kuya sumasabay na sa kanya para may kasabay siyang magsimba. Tapos, ayun, hanggat kaya ng schedule, tinatry namin makapag-mass every day, kung kaya talaga. Iba rin kasi talaga kapag nakaka-attend tayo ng misa. Sabi nga nila, brother kanina, yung mga nauna nag-share, doon natin na i-experience yung pagbaba ng langit sa lupa eh. So nakakasalamuhan natin yung Diyos doon sa kanyang sacrifice sa atin. So napakahalaga na kung kaya po natin everyday, makapagmas din tayo. And yung kung dati, ito si Happy, nahirapan akong, hindi siya sumasama eh. Pero since ako, nakikita niya ako nagmamas, sumasama na rin siya. So, paano pa kaya yung mga anak natin? Kung makikita ng mga anak natin na ginagawa natin, ma-encourage din natin sila kahit hindi natin sila yayain. So, kusa nilang gagawin yun kasi yun yung nakikita nila sa atin. So, kapag may mga times na, yun nga, napapagod kami, nakakalimot, patuloy kaming bumabalik sa Panginoong Diyos. Nararamdaman kasi namin na yun yung nagbubuklod sa amin, pamilya at mag-asawa. Sabi nga sa Josue, ngunit para sa akin at sa aking sambayanan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Yung, as for me and my household, we will serve the Lord. Isa to sa inspirational verse naming pamilya. Kaya blessing sa amin na magkakasama kaming nagsiserve sa community. Yun nga kami, since kami ay KFC Kids for Christ Coordinator, tapos si Kuya Haven naman ay Rockhead sa YFC, at member si Ate Harriet at si Kuya Harlem. So, pag nagsiserve kami sa Kids Assembly monthly, kasama kami. And thankful kami, isa rin yun sa nagiging bonding naming pamilya na nagsiserve sa Panginoon at naipapalapit namin yung mga bata na mga batang kasama namin sa Panginoong Diyos. Kasi sabi nga nila, napakahalaga na sa murang edad, yung seed of faith nandun na sa mga bata eh. Pag nandun na sa kanila sa murang edad yon, hahanapin nila yon kahit mawala sila. Hahanapin nila yon eh. Babalik at babalik sila sa Panginoong Diyos. Ayun po. So yun, thank you, Mami. Conclusion na po tayo. The future of humanity passes by way of family. Ayon po yan kay Pope John II. Kung gusto nating maayos ang mundo, simulan natin sa pamilya. Mga kapatid, ang pamilya namin, hindi perfect. May flaws, may struggles.
Pero may Diyos kaming pinangahawakan. We need to strengthen Christian family life in order to defend God's creation and to renew the face of the earth. Kailangan natin palakasin ang pamilyang Kristiyano upang ipagtanggol ang nilikha ng Diyos upang mabago ang mundo. So yan, bilang asawa ni Cersei at ama ni Haven, Harriet at Arden, hindi ako perpekto na tatay. Pero araw-araw kong pinipili na magmahal, magpatawad, at maglingkod. Ilalagay ko sa gitna ng aming pamilya ang paraang nalalaman ko, kailangan ng alaga, oras at dasal. At matibay na pamilya ay regalo sa mundo. At nagsisimula ito sa atin. Maraming salamat po. For that, we praise.